Alam nyo ba ang turo sa amin sa dati kong religion ay wala daw tayong kaluluwa at ang kaluluwa na tinutukoy daw sa Biblia ay itong physical body na natin. Kaya nga nakatatak na sa isip ko noon na mali talaga ang turo ng Catholic Church dahil meron din kasi silang Bible verse na naipapakita. Ito ay ang Ecclesiastes chapter 9 verse 5 to 6 and 10. Ito ang basehan nila kung bakit sinasabi nila na kapag namatay daw tayo ay wala na daw tayong kaluluwa na babangon dahil wala na tayong malay at wala ng isip. Basahin natin, alam ng mga buhay na siya'y mamamatay ngunit ang patay ay walang anumang nalalaman. Wala na silang pag-asa at nakakalimutan ng lubusan. Nawawala pati kanilang pag-ibig, pagkapuot at pagkainggit. Ano pat wala silang namamalayan sa anumang nangyayari sa mundo. Sa verse 10, anuman ang ginagawa mo'y pagbuhusan mo ng iyong buong makakaya sapagkat sa daigdig ng mga patay na kasasadlakan mo ay wala kang gagawin, ni pag-iisipan man, ni pagbubuhusan ng kaalaman o karunungan. Ito ang dahilan kung bakit nasabi nila na wala daw tayong kaluluwa dahil kapag namatay daw tayo ay wala na tayong kamalayan. Pero ano nga bang katotohanan sa talatang to? Ang nagsalita dito ay si Haring Solomon at nasabi niya ito base sa kanyang pananaw sa mga pangyayari dito sa mundong ibabaw. Hindi ito pananaw base sa spiritual na realidad o sa buong revelation ng Diyos tungkol sa buhay pagkatapos ng kamatayan. Kung babasahin natin ang buong chapter, maiintindihan natin na ang sinasabi niya dito ay base lang talaga sa nakikita ng kanyang mga mata. Hindi base sa spiritual world or sa pangyayari after death. Basahin natin sa verse 2 and 3, iisa ang kasasapitan ng lahat. Ang nangyayari sa matuwid ay nangyayari rin sa di matuwid. Ganoon din sa mabuti at sa masama, sa malinis at sa marumi ayon sa kautusan, sa naghahandog at sa hindi naghahandog. Ang nangyayari nga sa mabuti ay siya ring nangyayari sa masama. Walang pagkakaiba ang nangyayari sa marunong tumupad sa pangako at sa sumisira sa pangako. Ito nga ang isang masamang bagay na nangyayari sa buong mundo. Iisa ang kinasasapitan ng lahat. Habang ang tao'y nabubuhay, panay kasamaan ang kanyang iniisip at ang hantungan ay kamatayan. Mapapansin natin na sinabi niyang ang mabubuti at masasama ay iisa lang ang kahahantungan, ang kamatayan. Which is totoo naman talaga, diba, na dito sa lupa, mabuti ka man or masama, iisa lang talaga ang kahahantungan natin, ang kamatayan. Pero kamatayan physically, kasi diba spiritually ang mabubuti at masasama ay hindi naman kaparehas ng kahahantungan. Mateo chapter 25 verse 46, ang mga ito ay pupunta sa kaparusahang walang hanggan, ngunit ang mga matuwid ay sa buhay na walang hanggan. Spiritually, ang mabubuti ay mabubuhay magpakailanman at ang masasama ay mapaparusahan. Ibig sabihin, ang tinutukoy ni Haring Solomon ay ang physical, hindi spiritual. Ito ang dahilan kung bakit niya nasabi na ang mga patay ay wala na, pati ang kanilang pag-ibig, pagkapuot at pagkainggit, wala na ang kanilang consciousness dahil ito ay base sa nakikita ng kanyang mga mata. Kung titingnan kasi natin ang bangkay, physically wala na talaga siyang malay. Hindi na siya kailanman makakapagbigay ng pagmamahal, galit o anumang damdamin dito sa mundong ibabaw dahil tapos na ang kanyang pakikibahagi sa buhay sa lupa. Tama naman po ang sinabi ni Haring Solomon base sa kanyang perspective bilang tao. Pero hindi po yan ang buong revelation ng Diyos at buong katotohanan. Dahil after nating mamatay, magpapatuloy pa ang ating journey sa kabilang buhay. Hebrews chapter 9 verse 27, itinakda sa mga tao na minsan lamang mamatay at pagkatapos ay ang paghuhukom. Ang talatang ito ay malinaw na nagsasaad na pagkatapos mamatay ng physical na katawan, meron tayong kaduluwa na nagpapatuloy upang humarap sa Diyos para hatulan. Kaya hindi nagtatapos ang ating pagkatao sa physical na kamatayan. Sa Lucas chapter 16 verse 19 to 31, ito ay ang parable of the rich man and Lazarus. Pinapakita dito na may dalawang tao, ang mayaman at si Lazarus. Pagkamatay nila, ang kaluluwa ni Lazarus ay dinala sa paraiso at ang mayaman sa kaparusahan. Ang parabolang ito ay nagpapakita na ang kaluluwa ay buhay, may karanasan at may pananagutan pagkatapos ng kamatayan. Ginamit ni Jesus ang parabolang ito para ipakita ang realidad after life. Mateo chapter 10 verse 28, huwag kayong matakot sa mga pumapatay ng katawan ngunit hindi makapapatay ng kaluluwa. Bagkus matakot
kayo sa Diyos na makapapatay ng parehong kaluluwa at katawan sa impyerno. Ang talatang ito ay nagtuturo na ang tunay na dapat katakutan ay ang kaparusahan ng kaluluwa, hindi lamang physical na kamatayan. Kaya naman ipinapahayag ni Jesus dito na merong kaluluwa, meron ding katawan na kahit mamatay ang katawan, ang kaluluwa natin ay patuloy na nag-i-exist upang hatulan. Sagutin po natin si Brother Kim. Nagbigay po siya ng Bible verse, Colossians chapter 2 verse 8. Beware lest any man spoil you through philosophy and vain deceit after the tradition of men, after the rudiments of the world and not after Christ. Unang tanong niya, tradition or Bible? Pangalawa, alam mo ba na ang RCC ay si Constantine ang nagsimula? Sagutin muna natin ang unang tanong, tradition or Bible? Siyempre, tradisyon at Biblia, hindi sila pwedeng magkahiwalay, pero hindi ang tradisyon na sinasabi dyan sa Colossians chapter 2 verse 8. Kapatid, meron pong tradisyon ang itinuro ng mga apostol sa gabay ng Espiritu Santo na mababasa natin sa 2 Thessalonica chapter 2 verse 15. At meron ding tradisyon o aral na gawa-gawa lang ng tao. At yan ang tinutukoy sa ibinigay mong talata sa Colossians chapter 2 verse 8. Ibig sabihin, merong tradisyon na mula kay Kristo at meron ding tradisyon o aral na gawa-gawa lang ng tao. Sa Catholic Church, ang tradisyon na meron tayo ay ang tradisyon na mula sa mga apostol sa gabay ng Espiritu Santo. Ito ay ang mga aral na mula kay Kristo na hindi na isulat sa Biblia ngunit na ipasa sa simbahan. 2 Thessalonica chapter 2 verse 15, kaya nga mga kapatid, kayo'y manindigang matibay at inyong panghawakan ang mga tradisyon na sa inyo'y itinuro namin, maging sa pamamagitan ng salita o ng sulat mula sa amin. Diba, malinaw na may tradisyon na ipinasa ang mga apostol sa simbahan. Juan chapter 16 verse 13, pagdating niya, ang espiritu ng katotohanan, papatnubayan niya kayo sa buong katotohanan. Ibig sabihin, ang mga apostol ay hindi nagturo ayon lang sa sarili nilang utak, kundi ginabayan ito ng Espiritu Santo. Kaya ang kanilang ipinasa na tradisyon sa Catholic Church ay spirit-guided. At ang ibinigay mong talata sa Colossians chapter 2 verse 8, iyan naman po ay tradisyon na gawa-gawa lang ng tao o man-made doctrine, mga aral na hindi mula sa gabay ng Espiritu Santo. Halimbawa ay pamahiin o superstitious belief, horoscope, iyan po ay aral hindi mula sa simbahan. Meron ding mga aral na mula sa mga bulaang propeta o mga bulaang mga ngaral na salungat sa turo ng Catholic Church o mga false doctrine. Iyan po ang mga tradisyon o aral na gawa-gawa lang ng tao. At tungkol naman sa sinabi mong ang RCC ay si Constantine ang nagsimula, naku kapatid, huwag kang palinlang sa kaaway bago ka magpalaganap ng impormasyon. Siguraduhin mo muna na kung ito ba ay totoo o hindi. Research is the key. Iwasan mong maging anak ng kasinungalingan. Tandaan, Satan is father of lies. Ang sinasabi mo na ang Roman Catholic Church ay nagmula kay Constantine ay isang kasinungalingan. Kasi alam mo ba, meron na pong 26 popes ang Catholic Church bago pa man ipinanganak si Constantine. Ito talaga ang isa sa pangmalakasang Bible verse na ibinabato nila sa Catholic, pero ang totoo na misinterpret lang pala nila iyan. Ang John chapter 4 verse 24. Basahin natin sa Tagalog. Ang Diyos ay Espiritu at ang mga sumasamba sa Kanya ay dapat siyang sambahin sa Espiritu at katotohanan. Ang pinapalabas nila ay bawal daw nating gamitin ang larawan ni Jesus dahil ang Diyos ay Espiritu. Sinasabi nila na bawal daw nating gawing kasangkapan ang mga larawan sa pananampalataya dahil sa Bible verse na yan. Pero kung babasahin pala natin ang buong chapter dito, hindi po larawan ang issue dyan. Ipapakita ko po sa inyo ang buong context ng talatang iyan base mismo sa nakasulat sa chapter na yan. Pero tanong lang muna, kung totoo na hindi dapat natin gamitin kasangkapan ang mga larawan o ribulto sa pananampalataya, ano naman po ang masasabi nyo dito? Joshua chapter 7 verse 6, at hinapak ni Josue ang kanyang mga damit at nagpatira pa siya sa lupa sa harap ng kaban ng Panginoon hanggang sa gabi, siya at ang matatanda ng Israel, at sila'y naglagay ng alabok sa kanilang mga ulo. Malinaw dyan na nagpatira pa, mas higit pa sa lumuhod. Nagpatira pa sila sa harap ng kaban na may ribulto ng 2 kerubin. Ibig sabihin ba sinasamba nila ang kerubin? Ibig sabihin ba hindi sila sumasamba sa espiritu at katotohanan?
Malinaw na noon pa ay gumagamit na talaga ng mga larawan o rebulto bilang kasangkapan sa pananampalataya pero hindi bilang Diyos. May dalawang klase kasi ng rebulto, ang mga rebulto na ipinagbabawal ng Diyos at may rebulto din na pinahihintulutan niya. Ngayon, dahil nasa New Testament na tayo, ang mga larawan o rebulto na nasa simbahan ay ang mga larawan na pinahihintulutan. Dahil sila ay ang mga tao na nasa New Testament, sina Jesus, Mama Mary at ang mga apostol. Hindi po ipinagbabawal ng Diyos ang mga larawan nila sa loob ng simbahan, pati na rin ang mga larawan ng mga santos. Hindi naman sila kaaway ng Diyos. Balikan po natin ang Juan chapter 4 verse 24. Alam niyo po ba kung ano ang tinutukoy ni Jesus sa talatang yan? Walang binanggit si Jesus sa chapter na yan na ipinagbabawal niya ang kanyang larawan. Ang Juan chapter 4 ay ang pakikipag-usap ni Jesus sa babaeng Samaritana sa may balon. Ang pinag-uusapan nila ay kung saan dapat sumamba. Sabi ng babae sa verse 20, "Dito sa bundok na ito sumamba sa Diyos ang aming mga ninuno, ngunit sinasabi ninyong mga Hudyo na sa Jerusalem lamang dapat sambahin ang Diyos." Ibig sabihin, ang issue dito ay ang lokasyon ng pagsamba. Para sa mga Samaritano sa bundok, Gerizim. Sa mga Hudyo, sa Jerusalem. Kaya sinagot siya ni Jesus, "Maniwala ka sa akin, darating ang panahon na sasambahin ninyo ang Ama hindi na sa bundok na ito o sa Jerusalem." At doon niya sinabi na ang Diyos ay espiritu at ang mga sumasamba sa Kanya ay dapat siyang sambahin sa espiritu at katotohanan. Hindi sinasabi ni Jesus dito na bawal ang pisikal na bagay o bawal ang larawan niya o bawal ang mga simbolo o representasyon. Ang punto niya ay hindi na limited sa lugar ang pagsamba. Ibig sabihin, ang issue sa talatang yan ay tungkol sa location, hindi sa larawan. Nais ipahiwatig ni Jesus na darating ang araw kahit saang lugar ay pwede na nating sambahin ang Diyos, hindi lang sa Jerusalem o sa bundok Gerizim, kundi kahit saang lupalop ka man ng mundo. Ingon siya, ang akong larawan mo tuog yun ko nga ako na, kay nakasaksi mang yun ko nga ako na. Pero kana nga larawan, walay klaro og si Kristo ba yun na, basig igo ra mong giilad sa inyong mga pari. Dagan jud ko makita nga mga ingon ani nga comments ba kay dili jud sila daw mo tuo nga mao na itsura ni Hesukristo, tungod kay wala pa daw nato nakit-an siya sa personal o wala pay kamera sa unang panahon. Nganong big deal magid sa inyo ang itsura ni Jesus nga naa sa Catholic Church nga wala man pagiluwas tungod sa iyang itsura. Naluwas ta tungod sa iyahang dugo, pinaagi sa sakripisyo sa iyang kinabuhi. Og maunay mensahe sa crucifix, dili ni siya pahinumdom kung unsa siya kagwapo, kung unsa iyang tinuod nga itsura, kung unsay color sa iyang panit, dili na mao ang purpose nganong naata imahe ni Jesus. Pahinumdom ni nga ang atong Ginoo nagpakatao, gipatay, gilansang sa krus, nagsakripisyo sa iyang kinabuhi para kita luwason. Tapos mayon pa jud mo nga dili mo motuo nga mao na ang iyang itsura kay wala ninyo siya nakita sa personal. So giunsa ninyo pagkabalo nga dili na mao ang iyang itsura nga wala man day ninyo siya nakita sa personal. So, dapat kung musupak mo, pasabot na akit-ana ninyo siya sa personal, maka-correction mo, makaingon mo nga, dili man na mawang itsura ni Jesus, kay nakita man ako siya sa personal. Ingon ana, unta. Wala man po ay mo kakita, so nga nung musupak mo. So, pakero lang dyan tang mga tao. Pero again, ang purpose nga nung naatay larawan, dili tungod kay aron makaingon ta nga ingon ana siya kagwapo, ingon ana iyang tinuod nga itsura. Kana visual reminder nga atong Ginoo na tawo, na himong tawo, na ay mata, na ilong, baba, na ay lawas, mao na ang purpose. Ug kining iyang larawan, dili na mao ang gidayig. Ang gidayig ang atong Ginoo jud mismo. Tulra ng rebulto tungod kay nagrepresent na sa atong Ginoo. Maghatag og halimbawa ha para mas masabtan nato halimbawa usa ka inahan sa karaang panahon. So kanang nga inahan wala siya picture sa iyahang anak kay sa unang panahon wala pa may kamera. Halimbawa ibutang nato nga nipanaw og sayo ang iyahang anak dinhi sa kalibutan. So, unsa ang iyang buhaton, halimbawa, kung gibati siya kamingaw sa iyang anak, syempre, mukuha siya sinina sa iyang anak, iyang ihag, iyang halukan, para maibsan ang iyang kamingaw ng gibati. Tungod kay ang sinina, nagrepresent sa iyang anak, na hinumdum siya sa iyang anak, pinaagi sa sinina. Pasabot ba nga, sa sinina siya gimingaw? Nagpasabot ba nga, ang anak niya mao ang sinina? Dili gyud. Dapat ba nga ingnon nimo siya dili man na mao ang imong anak sinina ra man na nganong imo man ang gihalukan. Dapat ba nga mag-ingon ta ana unta sabto nato ang word nga representation. Usa pa ang simbahan gigiyahan na sa Espiritu Santo mao nga makaingon jud ta nga allowed ang paggamit og sacred images.
Juan chapter 16 verse 13, ngunit kapag dumating na ang Espiritu ng katotohanan, papatnubayan niya kayo sa buong katotohanan. Hindi siya magsasalita mula sa kanyang sarili, kundi sasabihin niya ang lahat ng kanyang narinig at ipahayag niya sa inyo ang mga bagay na darating. Diba? Klaro kayo diha nga ang simbahan gigiyahan jud sa Espiritu Santo. Mao nga ang paggamit og mga sacred images, dili gyud siya imbento sa tao ug dili pud kalapasan sa Dios. Kung dili bunga sa guidance sa Holy Spirit gikan pa sa unang panahon hangtod karon.